Samantala, may isang grupo ng mga adventurer na nakatagpo sa bangkay ng isang rock dragon. Nagulat sila at nagtaka kung anong klaseng nilalang ang may sapat na lakas upang talunin ito. Nag-alala rin sila para sa mga kalapit na taga-nayon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yuno ang presensya ng mga tao sa malapit. Sinundan nila ang Senadorias at nakarating sa isang kampo kung saan nagtipon ang mga taga-nayon. Sa kampo, ginagamot ni Miria at Mariel ang mga sugatan at nagbibigay ng tulong. Lumapit ang mga adventurer kay Mariel at sinabi ang tungkol sa bangkay ng Rock Dragon. Tinanong nila kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Mariel na nakipaglaban ang Rock Dragon sa isang Plague Dragon. Natalo ang Rock Dragon, at matapos ang labanan, lumipad ang Plague Dragon papunta sa kagubatan. Pagkatapos ay nagtanong si Melcha tungkol sa kalagayan ng mga taga-nayon. Sinabi ni Mariel na karamihan sa kanila ay nakatakas papunta sa kanlurang bahagi sa tamang oras. Gayunpaman, may ilan pa ring nawawala at hindi pa natatagpuan. Nang marinig ito, nagpasya si Melkia na hanapin sa kagubatan ang mga nawawalang tao. Nag-alok si Miria na samahan sila dahil hindi sila pamilyar sa lugar. Dahil dito, sabay-sabay silang pumasok sa kagubatan upang simulan ang paghahanap. Kasabay nito, nagising si Ilusha at nakita ang Venom Princess na nakahiga sa ibabaw niya. Nagulat siya na nakilala pa rin siya nito sa kasalukuyan niyang anyo. Humingi siya ng paumanhin sa pagtakas at pag-iwan dito noon. Nangako siya na hindi na niya ito iiwan muli. Hindi nagtanim ng galit ang Venom Princess at tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Ngunit alam ni Ilusha na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Isa na siyang dragon na kinatatakutan ng mga tao. Napatay din niya si Gregory, kaya hindi na siya makakabalik sa lipunan ng mga tao. Kasabay nito, napagtanto niyang hindi rin siya maaaring manatili kasama ang Venom Princess o ang mga orangutan. Ang pulbos mula sa kanyang dragon scales ay maaaring makasama sa kanila. Dahil dito, nagpasya siyang tuluyang lisanin ang kagubatan. Bago umalis, may isang bagay siyang nais maintindihan. Gusto niyang malaman kung paano nagawang magbago ni Doz sa ganoong anyo. Nakaramdam si Ilusha ng matinding responsibilidad. Naniniwala siyang tungkulin niyang tiyakin na makapamumuhay ng payapa ang mga tao. Sa isip na iyon, lumipad siya pabalik sa kanyang kuweba kasama ang Venom Princess. Gayunpaman, pagkaraan ng maikling panahon, napagtanto niyang mas lumaki na siya. Hindi na siya kasya sa loob ng kuweba at kailangan na niyang maghanap ng bagong matitirhan. Sa sandaling iyon, nag-activate ang kanyang psychic ability. Naramdaman niya ang isang mapanganib na presensya sa malapit. Tumingin siya pababa at nakita ang parehong slime na sinubukan niyang i-appraise noon ngunit nabigo. Napansin niyang may kakaibang status ang slime. Karaniwan, mga high-level monster lamang ang may ganoong rating. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ito. Ngayong mas malakas na siya, mas nakikita na niya ang kakayahan ng slime. Ang ikinagulat niya ay hindi pangkaraniwan ang mga skill nito. Kahawig ito ng mga skill ng tao at pati ng Maha Wolf. Hindi ito dapat taglay ng isang slime. Unti-unting pinagdugtong ni Ilusha ang mga pangyayari. Naalala niya kung gaano kainahinala na kasama ni Daz ang mga Maha Wolf. Nagsimula siyang maghinala na kayang magnakaw ng skill ng slime na ito at posibleng kontrolin ang iba. Naalala niya ang sandaling lumabas ang slime mula sa bibig ni Daz at tinulungan siyang umakyat sa water tower. Doon nakumpirma ang hinala niya. Malamang nasangkot ang slime na ito. Napagpasyahan niyang ang slime ang posibleng utak sa likod ng lahat ng nangyari. Nagpasya si Ilusha na hindi niya maaaring hayaang mabuhay ang ganoong kapanganib na nilalang. Upang protektahan ang kanyang mga kakampi, sumugod siya pababa upang atakihin ito. Bago pa tumama ang kanyang pag-atake, naglabas ang slime ng kulay kahel na usok na tumakip sa kanyang paningin. Nang mawala ang usok, nakita ni Ilusha ang dalawang batang nakatayo sa harap niya, nanginginig sa takot. Nalito siya dahil wala naman ang mga ito kanina. Bigla siyang inatake ng isang galami ng slime mula sa braso ng isa sa mga bata. Pagkatapos, nagsanib ang dalawang bata at nagbago anyo bilang isang masamang slime na nilalang. Nagsalita ito at sinabing naaalala nito si Ilusha bago pa siya naging Plague Dragon. Nalito si Ilusha at sinubukang unawain kung ano ito. Biglang umatake ang Venom Princess at tinamaan ng slime. Ngunit halos agad itong nag-regenerate. Inamin ni Ilusha na kahanga-hanga ang kakayahan nitong maghilom.
Inisip niyang marami na itong ninakaw na recovery skills mula sa ibang halimaw. Muling nagsalita ang slime. Sinabi nitong hindi na kailangang maglaban at mas mabuting maghiwalay na lang sila. Galit na sumagot si Ilusha, ngunit hindi siya naintindihan ng slime. Sa halip, inakala nitong nagtatanong siya tungkol sa isang tao. Muli itong nagbago anyo bilang dalawang bata at casual na sinabi na masarap daw ang mga ito, kahit hindi gaanong kapaki-pakinabang ang kanilang skills. Noong una ay hindi naunawaan ni Ilusha, ngunit nagsimulang magpakita ang slime ng iba't ibang anyo ng tao. Doon niya napagtanto na ito ang mga taong pinatay ng slime upang makuha ang kanilang kakayahan. Sa huli, gumawa ang slime ng malaking imahe ng ulo ni Daz. Ipinaliwanag nito na matapos nitong sipsipin si Daz, kinontrol nito ang katawan nito at inudyukan ang rock dragon na umatake sa nayon. Agad na nagalit si Ilusha at sinigawan ng slime, sinabing pagbabayaran niya ito sa lahat ng ginawa nito. Napansin ng slime ang reaksyon ni Ilusha at inakala nitong may interes din siya sa mga tao, marahil ay gusto rin niya itong kainin. Gayunpaman, nilinaw ng slime na wala itong pakialam sa pagkain ng tao. Ang tanging layunin nito ay mangolekta ng maraming skills hanggat maaari. Upang magawa iyon, balak nitong pumunta sa susunod na nayon at pumatay ng mas maraming tao upang makuha ang kanilang kakayahan. Nang marinig ito, lalo pang nagalit si Ilusha. Ipinahayag niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya tuluyang napupuksa ang slime. Samantala, sina Miria at ang grupo ng mga adventurer ay nasa loob pa rin ng kagubatan. Ipinagpapatuloy nila ang paghahanap sa mga nawawalang taga-nayon. Kahit nakatuon siya sa misyon, hindi mapigilan ni Miria ang pag-iisip kay Ilusha at kung ligtas ba ito. Samantala sa labanan, sinimulan ni Ilusha ang kanyang pag-atake. Ginamit niya ang scorching breath upang sunugin ang slime hanggang maging abo, pagkatapos ay sinunggaban niya ito at lumipad ng mataas sa himpapawid. Pagkatapos ay ginamit niya ang meteorite skill upang ibagsak ang slime pababa sa lupa. Nalumikha ng malakas na pagsabog at napuno ng usok ang paligid. Ngunit nang mawala ang usok, nagulat si Ilusha nang makitang buhay pa rin ang slime. Mas lalo siyang nagulat dahil sa halip na slime ang lumitaw, isang Taranturaj ang lumabas. Samantala, natagpuan ng mga adventurer ang tatlo sa nawawalang taga-nayon at sinimulan silang ihatid pabalik sa ligtas na lugar. Habang naglalakad sila, tinawag ni Mariel si Miria. At sinabi na medyo gaman ang kanyang pakiramdam nang makita siya sa kalagayang iyon. Inamin niyang nag-aalala siya na baka muling tumakbo si Miria papasok ng kagubatan, lalo na tila nagtitiwala pa rin siya kay Ilusha. Tapat na sumagot si Miria at sinabing hindi na niya alam ang dapat niyang maramdaman. Naniniwala siyang may hindi pagkakaunawaan sa nangyari, dahil ang Ilusha na kilala niya ay hindi gagawa ng ganoong karahas ng walang dahilan. Sinabi ni Mariel na harapin niya ang katotohanan. Ipinaalala niya na pinatay ni Ilusha si Gregory at sinubukan pa siyang atakihin. Kahit ganoon, inamin ni Miria na naniniwala siyang may dahilan si Ilusha sa kanyang ginawa. Dahil dito, nais niya itong makaharap kahit isang beses pa at marinig ang katotohanan mula mismo sa kanya. Sumingit si Yuno at nagbabala na ang tao at ang ganoong mga halimaw ay hindi maaaring magsama. Gayunpaman, nagsalita si Melkia at sinabi kay Mariel na hayaan si Miria na gawin ang gusto nito. Alam niyang hahanapin ni Miria si Ilusha anuman ang mangyari, kaya mas mabuti nang samahan na lang nila ito. Iminungkahi ni Melkia na siya at si Yuno ang sumama kay Miria upang mapanatili ang kontrol sa sitwasyon. Itinuro rin niya na malamang nais ni Mariel na masubaybayan ang galaw ng Plague Dragon, kaya makakatulong din ito. Nangako si Melkia na poprotektahan niya si Miria kahit kapalit ang kanyang buhay. Matapos mag-isip, pumayag si Mariel, ngunit binalaan niya si Miria na panatilihin ang kontrol sa sarili sa lahat ng oras. Samantala sa labanan, mabilis na napagtanto ni Ilusha na ang Taranturaj ay hindi isang ordinaryong halimaw. Ito pa rin ang parehong slime, ngunit nasa ibang anyo lamang. Naiinis ang slime dahil nagagawa ni Ilusha na saktan ito kaya nagpa siya itong tapusin agad ang laban. May kumpiyansa itong nagpakawala ng ilang flame slashes patungo kay Ilusha. Ngunit ikinagulat nito nang maiwasan at maarang ni Ilusha ang bawat pag-atake. Pagkatapos ay tumalon siya sa katawan nitong parang gagamba at direktang inatake ang core ng slime, hiniwa ang pangunahing katawan nito. Agad na nagmakaawa ang slime para sa awa, ngunit hindi nagatubili si Ilusha.
Ipinagpatuloy niya ang pag-atake at pinaira-piraso ito hanggang sa maging mga piraso na lamang. Nang makita ang slime na watak-watak, naniwala si Illusia na tapos na ang laban. Ngunit biglang, sa harap mismo niya, nagsimulang magbuo muli ang slime. Muling nagdikit ang katawan nito at ngumiti, na para bang niloloko si Illusia. Sinabi nitong marahil ay akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit hindi siya mananalo dahil ang tunay nitong katawan ay nakakalat sa buong anyo nito. Naiinis, muling umatake si Illusia. Ngunit tulad ng dati, agad ding gumaling ang slime. Nainip na ang slime sa laban kaya nagpa siya itong tapusin na ito. Lumikha ito ng malaking karit at naghanda na pabagsakin si Illusia. Sa sandaling iyon, biglang umatake mula sa likuran ang Venom Princess at bahagyang tinamaan ito bago siya natalsik palayo. Nakalimutan na pala siya ng slime. Nagpa siya itong unahin na lamang siya. Ngunit bigla nitong naramdaman na may mali. Nagsimulang mag-react ang katawan nito at napagtanto nitong nalasan ang kanang kamay nito. Bago siya matalsik, naipasok ng Venom Princess ang lason sa katawan nito. Sinubukan tumakas ng Venom Princess. Ngunit gumamit ang slime ng mahika na nagpapabagal sa kanyang galaw. Pagkatapos ay sinunggaban siya nito at itinaas sa ere. Nang makita ito, agad na sumugod si Illusia upang iligtas siya. Ngunit bago pa siya makarating, naglabas muli ang slime ng usok na tumakip sa kanyang paningin. Nang mawala ang usok, nakita ni Illusia na ang Venom Princess ay nakakulong na sa loob ng isang kristal na parang bola, tuluyang nakaselyo at hindi makagalaw.